Na haligi ng paniniwala sa limang haligi ng Islam. Di ba? Kasi naalala ko one time nung meron tayong da'wa, pinost ko sa Facebook, sabi ko ang 6 na haligi ng paniniwala sa Islam. May kapatid doon nag-comment, sabi niya, brother, bakit 6 na haligi na yung Islam? Diba sabi niya, di ba, 5 haligi lang? Di ba? Ay sabi ko, brother, yung 6 na haligi, yun po yung paniniwala. Oo, paniniwala. Yung 5 haligi, ito po yung physical na pagsunod. So para di tayo maging mga kapatid sa Islam, kapag narinig natin yung 6 na haligi ng paniniwala, faith yun. 6, paniniwala kay Allah, paniniwala sa mga anghel, sa mga sugo at propeta, sa mga aklat o kapahayagan, araw ng paghuhukom, at sa qadar, mabutiman mo, masama tulad ng nangyari ka na kanina, qadar. Yun. Yun yan, gawain yun ng puso. Tandaan lagi natin, yung paniniwala, 6 na haligi ng paniniwala, gawain yun ng puso. Puso. Kaya nga paniniwala eh. Di ba, natalakay natin kahapon yung pagsamba kami ng puso. Kabilang yun. Yung paniniwala kay Allah. Ngayon, ano naman yung 5 haligi? Sa Islam, kung merong paniniwala, gawain ng puso, ang 5 haligi ng Islam, ito naman yung physical na pagsunod. Physical na pagsunod. Ito yung action. Diba, narinig natin simula doon hanggang ngayon, ang paniniwalang wala sa gawa, useless, patay. Diba? So, kahit nagkasabing Muslim ang isang Muslim, naniniwala sa 6 na haligi ng paniniwala, subalit hindi naman niya isinasabuhay itong 5 haligi ng Islam, magiging tama ba yung pananampalataya? Okay. Diba? Kaya ang pananampalataya, sabi ng ating mga ulama, ito ay binibigkas ng dila, sinasampalataya na ng puso, at isinasabuhay ng katawan. Hindi dapat magkakahiwalay yung tatlong niya. Yazidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Tumataas ang pananampalataya pag sumusunod kay Allah, at bumababa kapag sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, kailangan mapag-inan natin yan, no? Salita, puso, at gawa. Ngayon, dito tayo sa gawa. Ito yung 5 haligi ng Islam. 5 haligi ng Islam na kailangan nating matutunan. Kailangan nating malaman, insyaAllah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Buniya al-Islam ala 5. Ang Islam, sabi niya, ay itinayo sa 5 haligi. Galing itong haligi ng masjid. Di ba? Kung wala yung isa dyan, wala yung nasa gitna, anong nangyayari niyan? Yeah? Gigiba yan, yeah? Hindi magiging matatag. Sabi niya, ang Islam ay itinayo sa pamamagitan ng 5 haligi. Ang una na rito, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahajjul bait li istata'a ilayhi sabila. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Islam ay itinayo sa 5 haligi. Una, ang pagsasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang ng Allah, at pagsaksi na si Propeta Muhammad ay alipin ng puliso ni Allah. Kaya nga, ang tamang term talaga nito, syahadatan o syahadatayn. Kasi nga, dalawang pagsaksi. Ano yung sinasaksihan natin? Ang kaisahan ni Allah at pagsaksi natin na si Propeta Muhammad ay alipin ng puliso ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dito tayo mag-umpisa sa unang haligi ng Islam. Ito yung 2 pagsaksi na siyang susi sa pagyakap sa Islam. Di ba? Susi ng pagyakap sa Islam, pag mayroon tayong ginawahan at gusto niya mag-Muslim, kailangan muna niyang magsagawa ng syahadatayn. Kasi ang isang tao sa panahon natin ngayon na nagsasala na siya, nagbibigay na ng zakah, halimbawa, sabihin pa natin na nag-aayun sa panahon Ramadan, subalit hindi naman niya sinaksihan ang kaisahan ni Allah at hindi niya sinaksihan na si Propeta Muhammad ay alipin na puligsugo ni Allah, tanggap ba yung gawain niya? Hindi, mga kapatid sa Islam. So kailangan muna yung syahadatayn na siyang susi sa pagyakap sa Islam upang maging Muslim. At nabanggitin natin yung patungkol sa Tauhid kahapon, tama. Kaya hindi na natin masyadong makakabain pa yung pagtalakay patungkol sa kaisahan ng Allah dahil natalakay na natin siya kahapon. Maalala nyo? Tauhid ar-rububiyyah, al-uluhiyyah, asma'i wa sifat. Diba? Naipaliwalag din po natin yung kahalagahan niya at yung panganib ng shirk o pagtatagal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa unang pagsaksi, sasaksihan natin na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang ang Allah. So ito ay nahahati sa 2. Tandaan natin, yung pagsaksi natin na sinasabi natin, Asyhadu an la ilaha illallah, yun yung unang bahagi.
yung tinatawag na pagtakwil. Kaya pinapaliwanag dapat dito sa mga bagong Ingles sa Islam para makuha nila. Yung unang bahagi, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos. Diba? Sabi ni Sheikh DJ, maalala ko pag pinapaliwanag niya ito, ang atheist ba may paniniwala? Ang atheist may paniniwala? Atheist. May paniniwala sila? Wala? Wala. Sabi na mayroon. Sabi ni brother, wala. Sabi ni Sheikh, may paniniwala sila. Ano yung paniniwala nila? Paniniwala nila walang Diyos. Diba? Kaya yung atheist, hakdong syahada. Diba? Kasi nga, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos. Diba? Walang Diyos. Yun yung unang bahagi. Pag yumakap sa Islam, itatakwil na yung mga Diyos-Diyosan. Tama? Hindi na sasamba kay Jesus, hindi na magdadasal kay Virgin Maria, diba? Sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyosan, itatakwil mo yan. Yun yung unang bahagi. Wala kang papaniwala ang Diyos. Zero. Yung pangalawa, ito na yun, yung pagsabi natin ng illallah, pagpapatibay, yung pagtanggap. Yun yung pangalawang bahagi. Ano yung pagtitibayin natin? Ano yung tatanggapin natin? Si Allah bilang nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Ibig sabihin, wala na tayong ibang sasambahin maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun yung ibig sabihin ng La ilaha illallah na hadis sa dalawa. Sabi ng ating mga ulama, ang ibig sabihin ng La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang ang Allah. Wala na iba. Okay. Pangalawa, yung pagsaksi naman natin na si Propeta Muhammad ay alipin at huling sugo ni Allah. Paano naman magiging tama o tungkap ng ating paniniwala na si Propeta Muhammad ay alipin at huling sugo ni Allah? Paano magiging tama? Di ba tayo narinig natin si Propeta Muhammad alipin at huling sugo ni Allah. Pero minsan hanggang doon na lang yung Muslim. Hanggang doon na lang, di ba? So paano ba magiging tama yung ating pagsaksi na si Propeta Muhammad ay alipin at huling sugo ni Allah? So nagpanggitin ng ating mga ulama ng guideline para maging tanggap ito, maging tama. Sabi nila, wa'atuhu fima amar. Pagsunod sa kanyang mga pinagutos. Tandaan natin, pagsunod sa mga ipinagutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fima amar, tasdiquhu fima akbar, at ang paniwalaan natin kung ano man yung kanyang mga dinalang mensahe. Ipinarating sa atin, lahat yung papaniwalaan natin. Ta'atuhu fima amar, tasdiquhu fima akbar, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. At layuan natin ang anumang ipinagbawal sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung pangatlo. At pangapat, wa alla na'budu illa bima syaa. At hindi natin sasambahin si Allah di ba na lamang sa kapamaraanan na itinuro sa atin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So gusto natin bigyan ng kunting paliwanag dito yung para maging tanggap, maging tama yung ating paniniwala na si Propeta Muhammad ay alipin at huling sugo ni Allah. Sabi ng ating mga ulama, kailangan natin sundin ang anumang itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong dalil? Anong katibayan mga kapatid na kailangan natin sundin yung mga itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam ba natin na ito rin ay kautusan ng Allah. Sabi ng Allah sa Quran, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Ano man ang ipinagutos sa inyo, ibinigay sa inyo ng sugo ng Allah sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunin ninyo, isabuhin ninyo. Utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa niya, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo sa kanila ya Muhammad, kung tunay na minamahal nila ang Allah, kung gano'n sundin ka nila. Utos ng Allah. At pag sinunod natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kasunod dito, sabi ng Allah, pag sinunod natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Mamahalin din kayo ni Allah. At patatawarin kayo sa inyong mga pagkakasala. Dapat ano? Sinunod natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utos mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung mga nagsasabi na Quran lang tayo, kahit hindi na tayo sumunod kay Propeta Muhammad, mali yun. Bakit? Kung talagang Quran yung sinusunod mo, dapat sundin mo yung talata na yun ng Allah. Sabi ng Allah, sundin natin ang mahal na Propeta Muhammad. Tama? So ganun po. At tasdiquhu fima akbar.
paniwalaan natin kung ano mang mensahe na dinala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib yun. Kung ano man ang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapag meron silang narinig, wala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na, narinig namin, susunod kami. Papaniwalaan ng mga sahaba ano man ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papatutuhanan nila yun. Bakit? Bakit kailangan natin paniwalaan, patutuhanan yung mga dinalang mensahe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dahil sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hindi kailanman nagsasalita ang Propeta Muhammad. Sino nagsabi? Ang Allah. Hindi daw kailanman nagsasalita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang ayon sa kanyang sariling pagnanasa, sariling desire. In huwa illa wahyun yuha. Maliban na ang kanyang mga sinasabi, ito ay revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So malinaw yun. So hindi natin papasinungalingan ng mga dinalang mensahe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan niyo si Abu Bakar Siddiq, kaya siya tinawag na Abu Bakar Siddiq, yung best friend ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq, ang ibig sabihin ng Siddiq, yung nagpapatotoo. Bakit? Nung panahon niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-Isra wal Mi'raj, no? Umakyat sa kalangitan. Di ba na pakinggan niyo kayo mula Makkah tungo sa Jerusalem? Isra wal Mi'raj mula Jerusalem, Masjidul Aqsa hanggang sa kalangitan, ika-pitong kahagdan ng kalangitan. Ano yung ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon? Kunin yung revelasyon patungkol saan? Pag-uutos mula sa salat. Kaya mamaya sa pangalawang haligi ng Islam, sisingit natin yung patungkol sa ilang sa mga tagputol. So, nung nangyari yan sa loob lang ng isang gabi, subhanallah, samantalang kung lalakbayin ng mga tao sa panahon na yun ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Makkah patungong Jerusalem sa Masjid Al-Aqsa, buwan ang guguhuli. Diba? So, pagkising niya, inaumagahan, nagtataka siya, nag-aalala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano niya yan sasabihin sa mga sahabat. Bakit? Sino maniniwala? Diba? Sino maniniwala na siya ay pumunta mula Makkah to Masjid Al-Aqsa, tapos umakyat mo na sa ikapitong bahagdan ng kalangitan para kunin yung revelasyon, tapos sa loob lang ng isang gabi. Sino maniniwala? Dahil sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam binabanggit na kinaumagahan tuliro siya, hindi niya alam kung paano sasabihin. At ang sinabi niya to sa mga tao, yung mga kalaban ng Islam na nagsasabi na huwag kayong makinig kay Muhammad, diba? Ganun ang ginagawa nila kasi pag yan ay salamangkero, ganito ganyan, yan ay baliw, ganito ganyan. Yung narinig ito ng mga kalaban ng Islam sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung gawain nila na yun, na pinapalayo nila ang mga tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ginawa nila, tinawag nila yung mga tao, punta kayo rito, pakinggan nyo yung sinabi ni Muhammad, natabayo na. Di ba? Pakinggan nyo. Di ba? Pakinggan nyo. Di ba? Pumunta daw siya sa Masjidul Aqsa. At mula sa Masjidul Aqsa, pumunta siya sa kalangitan. At nangyari yun sa agabi lang. Di ba? So, merong mga tao nagsasabi sa panahon na yun na medyo hindi talaga naniniwala. Kahit yung ilan sa mga Muslim medyo nag-alangan. Pero nung nakarating ito, kay Abu Bakar, na best friend ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinaniwalaan niya. Walang pagdududa, walang pag-aalinlangan. Sabi niya, kung sinabi yun ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung gano'n, totoo yun, naniniwala ako. Kaya doon siya tinawag na As-Siddiq. Si Abu Bakar na nagpapatotoo sa mga sinasabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, pagkatapos ng pagsunod sa mga ipinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paniniwala sa kanyang mga dinalang mensahe, ijtinabu ma ta'atuhu fi ma amar, tasdiquhu fi ma akbar, ijtinabu ma naha anhu wa zajab. At pangatlo, para magtumpak yung ating paniniwala sa pagiging sugo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay lalayuan natin ang anumang ipinagbawal sa atin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga, pagtungtong talata sa Quran, na binanggit natin kanina, sinabi ng Allah, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ano man ang ipinagutos sa inyo ng kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunin ninyo. Sabi, kunin ninyo. At ano man kanyang ipinagbawal ay
layuan ninyo. Layuan natin. Ano namang ipinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layuan natin. Lahat ng gawain pagsuway kay Allah, pinagbawal na yun ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng gawain bid'ah, di ba? Mga innovation, mga bagong pagsamba na hindi ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layuan natin. Kabilang yan sa mga ipinagbawal sa atin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya titingnan natin, pagsunod sa kanyang utos, paniniwala sa kanyang mga dinalang mensahe o binalita, paglayo sa kanyang mga ipinagbawal. Pangatlo, ito yung pinakamahalaga dito mga kapatid sa Islam. Wa an la na'budu Allah illa bima syaa. Na hindi natin sasambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala iban sa mga paraan na isinabatas o sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun tayo. Paano namin sasambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Dapat umalinsunod ito sa kung paano isinagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas, di ba? At pagsunod sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halimbawa, paano tayo magsasala? Pwede ba tayo magsala ng kanya-kanya? Kahit ilang rak'a, kahit anong sabihin natin sa sala? Halimbawa, sabihin natin, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Pwede ba yun? Kasama kaaluan mo ng zikir? Kasi maganda naman yung layunin mo, di ba? Ar-Rahmanir Rahim, Subhanallah. Pwede ba yan? Hindi, di ba? So, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Magdasal kayo kung paano ninyo ako nakita kung isagawa ito. Kaya kung paano tayo magdasal, ay umaalinsunod talaga sa paraan na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga yung ating mga ulama, yung ating mga eskolar, Brother Ismail, yung ating mga eskolar, ay sumibong inshallah. Sabi ng ating mga eskolar, nagbigay sila ng rulings. Sabi nila, ang origin ng anumang gawaing pagsamba ay haram muna. Al-asli bil ibadat at tahrim. Ang origin, ang hatol o rulings sa anumang uri ng pagsamba, haram muna. Bawal mo na yan. Huwag mo nang gagawin. Maliban na lamang kung ito ay mayroong dalil. So, ibig sabihin, maliban na lamang kung ito ay mayroong katibayan mula sa Quran at sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya tayo, bago tayo magsala, ano ginagawa natin? Buhudo muna tayo, di ba? Kasi yun yung tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh. Di ba? Tinatakpan natin yung aura natin, maharap tayo sa qibla. Di ba? At iba pa. Pagkatapos kung tayo magdadasal halimbawa ng Fajar, 2 rak'a. Sa Zuhur, 4 na rak'a. Hindi pwedeng gawing 5 rak'a yung Zuhur. Di ba? So ganun yung mga kapatid sa Islam upang maging tama at katanggap-tanggap yung ating pagsaksi na si Propeta Muhammad ay alipin at huling sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ulitin natin. Pagsunod sa kanyang mga ipinagutos, paniniwala sa kanyang mga mensahe, pinarating sa atin, at pagsamba at paglayo sa lahat ng kanyang mga ipinagbawal. Pang-apat, na hindi natin sasambahin ang Allah, liban sa pamamaraan na itinuro sa atin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iiwan ko sa inyo yung 2 bagay na kapag ito'y inyong pinahawakan, kailanman na hindi na kayo maniligaw. Ano yun? Ang Quran, ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang sunnah, pamamaraan, katuruan, tradisyon ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, may yung aura mo protakan mo, inshallah. Okay. Pang-ilang haligi na? Pang-5 na? Grabe ka, Wais, ha? Pang-5 na agad, ha? Isa pa lang yung nabanggit ko, ha? Yung shahadatan pa lang yun, ha? Oo. Di ba? Pangalawa, ito yung pagtataguyod ng 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. 5 beses na obligado magdarasal. Yun yung pinaka-obligado sa atin. Fajar, Duhur, Asar, Maghrib, at saka Isha. So yun yung pagdarasal sa loob ng isang araw. Kanina, nabanggit natin. Alam ba natin mga kapatid? Tandaan natin ito, tandaan po natin. Ang lahat ng kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinagutos dito sa lupa. Lahat maliban sa salat. Ganito kasagrado yung pag-utos ng salat. Bakit? Sapagkat ito direkta ipinagutos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung gabi na Isra wal Mi'raj. Sa kalamitan ito.
At ano yung unang bilang na inilagak sa kanya? 50. Di ba? 50 ang unang utos. Imagine lang natin. Kung yun yung naisabuhay natin sa panahon natin ngayon, yun yung tinanggap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 50 times tayo magsasala sa loob ng isang araw. Ilan yun? Sa 24 hours, 50 times kang nagsasala. Every hour, hindi tayo makatulog ng maayos, gumigising tayo, nagsasala ka. Di ba? Pero anong nangyari? Nung pagbaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nadaanan niya si Musa alaihi salam, sabi niya, bumalik ka kay Allah. Nasubukan ko na, sabi niya, ang angkan ng Israel, hindi nila kakayanin yan. Kaya bumalik siya hanggang sa binaba, 40 na lang. 40. Pagbaba ulit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dadaanan si Musa alaihi salam, tinanong ulit, ilan? Sabi niya, 40. Sabi niya, bumalik ka kay Allah. Hilingin mo, bawasan ka. Kasi hindi yan kakayanin ng umma mo. Kasi nasubukan ko na, sabi niya, ang Bani Israel. Hanggang sa ganun, pabalik-balik hanggang sa naging 5 na lang. At ano nga natin yung 5 na lang, sabi pa rin ni Musa, bumalik ka, hindi pa rin kakayanin ng umma mo yan. Ano sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nahihiya na ako kay Allah. Diba? Dahil na 5 na lang, hindi pa magampanan. Pero, tama ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marami sa mga Muslim ngayon, bagamat 5 beses na lang, yung obligadong magdarasal sa loob ng isang araw, hindi pa rin kaya. Iniiwan pa rin. Binabaliwala pa rin. Ano pa natin yung gantimpala ng pagdarasal natin ng 5 beses sa loob ng isang araw? Gantimpala makukuha natin ng 5 beses. Habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya rin sa Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Hindi ka namin ipinababa, isinuko o Muhammad, di ba na lamang na bilang awa habag sa lahat ng mga nilalang. Awa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imagine, 5 times ka na lang magsasala tapos papabayaan mo pa. Kaya nga natin pinapaalala, isang Muslim na may takot kay Allah, ano man yung kanyang pinagkakaabalahan sa dunya, kapag oras ng sala, ano dapat yung gagawin niya? Trabaho, makadunya, dyan ka muna. Magsasala ko. Dapat ganun. Makadunya, dyan ka muna, may sala. Hindi yung ginagawa ng marami sa mga nagsabing Muslim ngayon. Pagka-busy sa mga mundong bagay, anong sasabihin? Sala, dyan ka muna, busy ako. Magkaiba, di ba? Alin tayo dun sa dalawa? Doon tayo sa kahit gaano makabisi, kung pumasok yung oras ng sala, salamat. Kaya sinabi ng Allah, inna as-salat kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ang sala para sa mga mananampalataya, ito ay tinakda sa tamang oras nito. Di ba? Imagine, gigising ka ng fajar para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Gising ka ng fajar. Pagod na pagod ka, naantok ka pa, sumubang mong pahinga, pero pabangon ka para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos mo magsalat, hindi ka magpahinga ulit kung talagang pagod ka. Talagang inaantok ka pa. Di ba? Kaya nga sinasabi natin, yung 24 hours na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, babawasan mo lang yun ng ilang minutes. Tapos mabigat pa sa Muslim. Di ba? Magsasala ka ng fajar, isang oras ba? Hindi, wala pa kang 5 minutes, tapos ka na eh. Di ba? Sa duhur, wala pang 10 minutes. Kung i-compute mo yung binigay sa'yo ng about 24 hours every day, ima-minus mo yung sala, wala pang isang oras. Ganon katapat yung Muslim. No? Di ba sa mga kinawaan at kinabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya pala, di ba kapatid sa Islam, yung sala na ito, na itinalaga sa atin, inutos sa atin, ay siya unang-unang bibilangan sa araw ng pagbubuhay. Diba? Narinig natin lagi yung lecture ni Sheikh Hamud ng ating mga ulama patungkol sa sala na ito, yung unang-unang bibilangin. Opo, sinabi na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kauna-unahang bibilangin, dilitisin sa lahat ng mga gawain ng anak ni Adan sa araw ng paghuhukom, yung kanyang sala. Yun yung unang pipintahin. Diba? Pasa ka ng resume, walang pangalan. Anong gagawin? Resume, nagpasa ka, mag-apply ka ng trabaho, pero wala kang pangalan. Titignan pa yan? Hindi na, di ba?
Walang pangalan. Unang-unang bibilangin is salat. Kapag pumasa yung kanyang sala, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya ay magtatagumpay. Pasado na rin yung kanyang mga ibang mga gawain, insyaAllah, sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay makakapasok sa Jannah. Sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, kapag nabagsak ang kanyang sala, bakit bagsak? Kasi hindi nagsasala. Bakit bagsak? Kasi paminsan-minsan na magsasala. Anong gagawin? Hindi na rin titignan sa kanya yung iba bang mga good deeds. Hindi na titignan yung kanyang mga sadaka. Wala na. Kasi nga bagsak na yun, wala, hindi na siya nagsasala. Kapag kulang yung sala, uutusan na tayo yung mga malaika na tignan o bilangin din yung mga voluntaryong sala sunnah. Kaya nga, tayo din alhamdulillah, hindi lang yung obligado, Ismail yung sala natin. No? Huwag mo kaming iwan. Awa ka sa amin. No? Diba? Saan na tayo? Saan na tayo? Saan? Kay Ismail. Ano yung bago kay Ismail? Ha? Ha? Ano yung bago kay Bago kay Ismail? Yun, pagkahipagsak yun, pagka kumulang yung sala, kukuha doon sa mga sunnah. Kaya nga importante yung sunnah kasi yan yung savings natin. Ha? Pag may sinuksok, merong madudukot. Sabi na, sa sala mo, pagka parami ka ng mainam na sala, at kung sakali man na kinulang yung obligadong sala, yun yung pantapal. At tanong naman, ano yung magiging pantapal kung hindi naman nagsasagawa ng sunnah? Di ba? Kaya may yung pagsasagawa rin natin ng sunnah na sala, protection yan. Tignan mo nga, yung mga tao bumibili ng cellphone, di ba, nilalagyan ng tempered glass, tapos nilalagyan ng mga case, para pag sakit niya agad-agad, masisira, hindi agad-agad mawawasa yung LCD niya. Di ba? Protection, yung protection na natin, yung mga material na bagay na meron tayo. Yung ating iman, kabilang sa protection natin yan, lalo na sa sala, yung pagsasagawa natin ng sunnah. Bakit? Kasi imposible na kung hindi mo na mapabayaan mo yung obligadong sala kung hindi mo pinapabayaan yung sunnah. Tama? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Rak'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Ay mas ang dalawang rak'ah ng fajar, voluntaryo pagdarasal sa umaga before fajar ay mas higit na mainam, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mundong ito at sa anumang nilalaman nito. Ba? Nilalaman ng mundo. At di ba, ang daming nilalaman ng mundo ito na mga magagandang babae, di ba Ismail? Mga chika-bebang, mga chika-bebang pangit yun. Mga chika-bebs maganda, di ba? Diba? Mga pera, luho, di ba? Ang dami. Yung dalawang mo sa Fajar, mas mayaman ka pa kay Bill Gates, ya Ismail. Di ba? Kaya huwag natin iiwan yung mga voluntaryong pagdarasal dahil pakikinabangan natin yan, insyaAllah mga kapatid sa Islam. Protection natin yan. Okay. At ano ba natin na yung sala, mga kapatid sa Islam, kabilang pa sa kainaman ng pagsasagawa ng sala. Sabi naman sa Quran, "Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Yung sala, ito, katotohanan na ang sala ay pumipigil sa lahat ng gawaing malaswa at paggawa ng masama. Protection natin ito. Sa pamamagitan ng sala, pinapatawad ng Allah ating mga pagkakasala. Sa pamamagitan ng sala, pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ating mga pagkakasala. Hindi ba tinanitulad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kung halimbawa sabi niya na mayroong ilog sa labas ng pintuan ng iyong bahay, halimbawa 5 bisis kayo naliligo doon sa loob ng isang araw, meron pa bang matitirang libag dumi sa iyong katawan? Wala na. Kung meron man, kukunti na lang. Kasi hindi man tayo maging perfecto kahit nagsasala tayo. Meron pa rin, pero kunti-kunti na halos wala na. Tama? Sabi niya, ganoon ang kahit tulad ng sala. Ano yung maunawa natin doon? Kung yung pagdigo ng 5 beses sa ilog, sa isang araw, 5 beses ka naliligo doon, ay nalilinis yung physical na katawan mo, yung mabahong amoy, yung putok sa ulo hanggang baba, nawawala. Kung sa pamamagitan ng pagdigo nalilinis yung physical na katawan, yung pagsasagawa natin ng 5 beses na pagdarasal, pinapatawad yung ating mga kasalanan. Sabi, nililinis yung ating mga kasalanan, yung spiritual natin. Yun yung mas importante. Ano ba yung mas importante? Katawan natin, yung spiritual natin. Spiritual natin. Di ba? Yung spiritual pagkain ng kaluluwa natin. Kaya nga sa Fajar, nasingit lang natin. Di ba? Yung Salatul Fajar,
may dinadagdag sa adan. As-salatu khayrun minan nawm. Tama? Bakit sinabi? Ang sala ay mas higit na mainam na siya sa pagtulog. Bakit? Dahil yung sala ay yung pagtulog kailangan ng katawan. Tama? Pero yung sala mas kailangan ng kaluluwa natin. Kaya mas mainam, mas higit na kailangan at mainam yung pagdarasal kaysa doon sa pagtulog, pagpapahinga. Wala din? Yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Ang pagitan natin mga Muslim sa mga hindi Muslim, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay salat. Tingnan mo to. Di ba ito pagitan? Ito halimbawa yung pagitan niya. Pag inalis ko to, may pagitan pa? May pagkakaiba pa? Wala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan ng nating mga Muslim at sa mga hindi mananampalataya ang salat, at sino mang iwan niya ng sadya yung salat at kafara, ay tunay na siya ay hindi naging mananampalataya. Ganun nakakatakot yung pag-iwan ng salat. At alam pa natin mga kapatid sa Islam, na doon sa kabilang buhay, ang may mga taong makakapasok doon sa impyerno, tatanungin sila. Ano yung mga itatanong sa kanila? Masalakakum fi saqar. Ano yung dahilan kung bakit kayo nandiyan sa impyerno? Sasagot yung mga tao doon at ang ilan sa kanila ay magsasabi, qalu lam nakum minal musallin. Sasabihin nila, hindi kami napabilang sa mga nagdarasal. Hindi sila nagdarasal. So maunawa natin yung dahilan pala na maaaring ng isang tao makapasok doon sa impyerno. Tatanungin siya doon, bakit siya nandun? Sasabihin niya, bakit ka nandyan sa impyerno? Kasi po hindi po ako nagsasagawa ng sala. Inaantok po kasi ako lagi sa fajar, sa duhur, hanggang sa pag-aaral. Di ba? Ay, hindi pala sa pag-aaral. So, yun yung sasabihin ng mga tao papasok doon sa apoy ng impyerno. Hintayin pa ba natin na mangyari sa atin kung dumating sa punto na gano'n? Kaya may kasabihan, nasa huli yung pag-isisi, di ba? Nasa huli yung pag-isisi. Imagine mo, mga Muslim na yun, mga Muslim, nagbabangkit ng syahada. O gumagawa din ng kudis, pero hindi nagsasala. Kabilang pa rin sa kanila, maninirahan sa apoy ng impyerno. At sasabihin nila, kasi hindi kami nagsasagawa ng sala nun. Di ba? Magsasala lang ako pag Friday. Magsasala lang ako pag Ramadan. Magsasala lang ako sa Ramadan. That's right? Diba? Ano sasabihin ng mga tao doon? Sasabihin nila, pag nandun sila sa impyerno, tatanungin sila. Anong isasagot nila? Putulog ako noon. Diba? Hindi. Sasabihin nila, kasi hindi kami nagsagawa ng pagdarasal. Nakakatakot mga kapatid. No? Nakakatakot. Kung yung sala, susi ng pagpasok sa paraiso, susi ng tagumpay sa dunya at sa kabilang buhay, yung pag-iwan nito ay paggalugi sa dunya at paggalugi doon sa kabilang buhay. Kaya masasala, hayya alas pala, hayya alal pala. Halina kayo sa pagdarasal, halina kayo sa tagumpay. Yung sala natin, tagumpay yan, hindi sa gabal. Tandaan niya yan. Maraming mga tao nagsusumikap, makadunya, iniiwan yung sala, gusto nilang makalibig ng maraming yaman. Tama? Pero paano ka magtatagumpay? Hindi mo tinutugunan yung panawagan ng tagumpay. Hayya alas pala, hayya alal pala. Halina kayo sa sala, halina kayo sa tagumpay. No? Okay. Pangatlong haligi ng Islam. Ano yung pangatlong haligi ng Islam, ya Ismail? Hindi mo alam. Makinig ka bro, para alam. Yung pangatlong haligi ng Islam ay yung an tu'mina an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakat. Yung pagbibigay ng katungkulang tawang gawa. Sino sa atin ang nakasubok na magbigay ng zakat? Wala pa. Zakat. Yung zakat, ito ay obligado sa mga Muslim na umabot ng kanilang yaman sa tinatawag na nisab. Yung sa takdang bilang na hindi nila nagalaw sa loob ng isang taon. So lagi itong pinapaliwanag ni Sheikh Mahmoud, kaya papadaanan natin. Bawa may ipon si Brother Edemir na 1 million. Mashallah, sana all Brother Edemir, no? 1 million. At sa loob ng isang taon, hindi niya nagalaw yun. Sa pag-end ng taon, ilalabas na yung 2.5% doon. Di ba? Magkano yun?
Yung ano, 25? No battery. Please charge. Galit po kayo? Sumasali. So, sa church mo, sige. Ano na yan? Patalas na siya. So, anong gagawin doon sa 2.5% na yun? Ibibigay doon sa mga karapat-dapat na pagbigyan nito. Yung naaya sa Quran na binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, 8 klase ng mga tao yung pagbibigay doon. Yung mga fukara, yung talagang walang-wala talaga, umaasa na lang sa limos, tapos yung miskin, yung sabihin naman natin na may pera naman pero minsan nasa almusal lang nakakain at sa tanghalian, sa dinner wala na talaga, di ba? At yung iba pang mga nabanggit doon sa ayat sa Quran patungkol sa mga tao na karapat-dapat bigyan ng zakat. Hindi ito katulad ng ikapo, yung tithes, 10%, ibibigay doon sa pare, ibibigay doon sa pastor, ibibigay doon sa ministro, pambili ng pajero. Di ba? Ibibigay kay Kimuloy ang protection, di ba? 10 million. Di ba? So hindi ito katulad, kasi nga yung tithes nila, obligado sa lahat. Ito, obligado lang sa mga Muslim na mayroong kakayahan. At ito ang makakatanggap yung mga walang-wala. Yung walang-wala. Hindi yung makakatanggap yung mayaman na. Katulad ng mga pastor, di ba? Nakakatanggap 10%, ika po, lalong yung mayaman, tapos wala pa silang tax. Di ba? Wala pang buwis. Kaya, ang bilis naman ng mga nagtatayo ng iba't ibang religion. So, sa atin, alhamdulillah, ito ay solusyon sa kahirapan. Imagine, kung ang bawat Muslim, halimbawa sa Pangasinan Parang, no? Ilan yung milyonaryo dito? Sino ba? May milyonaryo ba rito? Tayo kilala. Di ba? O kahit hindi milyonaryo, 100,000, abot na yun sa nisab, di ba? Hindi nagalo sa loob ng isang taon. Di ba? Kung lahat ng Muslim gagampanan yung zakat, malaki yung resulta nito. Malaki yung improvement. Yung mga nasa laylayan talaga, mga mahirap talaga, magkakaroon ng opportunity, di ba? O brother, may zakat ako. Kasi may ipon akong 1 million, di ba? Sa loob ng isang taon, di ko nagalaw. O, magbibigay ako ng zakat. Ito, yung zakat ko, ibibigay ko sa'yo. 25K. Uy, pangduri ko na to Inegosyo niya yun. Pag yumaman din yun, nagbigay din ng zakat. Di ba? Kaya napakainam po talaga. Di ba? Meron sa atin dito. Nakilala kayo ko? Mahibaw, may ipon siya 1 million. Sabi niya, 500K lang yun sa akin doon. Pwede na ito. Pwede na. No? So, paano yung para hindi tayo malito sa paglalabas halimbawa ng visa? Kung halimbawa ay sa tingin natin, halimbawa yung 50,000 sabihin natin, no? Ipon mo sa loob ng isang taon, paano mo labasan ng zakat? Halimbawa, lapit lang tayo kay Sheikh Hamud. Tanong nyo, para makwenta kung magkano yung zakat nyo doon. Inshallah. No po? Okay. Yung zakat, yan yung pagka yung mga Muslim na obligado sa kanila yung paglalabas ng zakat, may katayan sila, tapos alam nila na kailangan na nilang maglabas ng zakat, tapos hindi nila ginampanan, baka magiging dahilan yan, tatanungin niya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung yaman mo, saan mo ginamit? Di ba? May 1 billion ka sa bangko. 1 billion, marami yan Di ba? Anong ginawa mo? Sa yaman mo, 1 billion. Nandoon lang, naabang na. Anong ginawa mo? Tatanong niya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, saan mo ginamit? Saan mo nakuha? Saan mo ginamit? Di ba? Saan mo ginamit? So, tabi lang yan, yung yaman, tatanong sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya siguro karamihan sa atin dito, wala namang kaya maglabas ng zakat kasi nga, di ba? Sa sakto lang yung mga kinikita sa pang-araw-araw. Mundurin na at least nakaka-survive tayo sa awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero kung may kakayahan, maglabas mo tayo ng zakat. Bigay natin ito sa mga gusto ng mag-asawa. No? Okay. Pang-apat. Yung pag-ayon sa buwan ng Ramadan. May nagsasabi, nag-Ramadan kami. Nagra-Ramadan kami ngayon. Ano yung pinagkaiba ng Ramadan sa pag-ayon? Di ba? Sino ang makakasagot? Yung Ramadan, ikasyam na buwan sa Islamic Hijri calendar. Pangalan ng buwan yun. Hindi Ramadan yung tawag sa fasting. Nag-aayon na tayo sa buwan ng Ramadan. Yung Ramadan, ika-9 month ng Islamic Hijri calendar. Anong ginagawa natin?
Nag-aayuno. Ano ang ibig sabihin ng pag-aayuno? Fasting. Ha? Al-imsak, pagpigil, mashallah. Brother Jasir, ha? Oh. Yung literal na kahulugan ng fasting, di ba sa istighfar Ramadan, laging binabanggit ito ni Sheikh Ahmad. Yung fasting, literal na kahulugan, yun? Yung pagtigil. Pagtigil. Yun yung literal. Ano yung ititigil mo? Paghinga? Di ba? Ha? Pagtigil yun yung literal na kahulugan. Pero sabi ng ating mga ulama, yung pag-aayun, ito ay pagsabak kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagpigil sa lahat ng mga nakakasira nito. Ano yung mga nakakasira ng pag-aayun? Pagkain, inumin, pakikipagtalik sa asawa, lalo sa hindi asawa, di ba? Mula bukang iwayway hanggang sa takip siling. So yun yung fasting. Okay? Yan na. Yun yung definition ng fasting na binanggit na ilan sa ating mga ulama. Yung pag-aayun sa banang Ramadan, bakit tayo nag-aayun sa banang Ramadan? Bakit kailangan natin mag-fasting? Kanina ito obligado. Sa musti, sa tamang edad, sa tamang pag-iisip, physically capable, ano pa, hindi naglalakbay. Sa tamang goal. Di ba? Sa kanila ay obliga yung pag-aayun. Ano yung dahilan bakit tayo nag-aayun? Bakit tayo nag-fasting? Una, bilang pagsunod kay Allah. Tama? Yun yung una. Kung bakit may mga utos sa Islam, bakit natin dapat gawin? Kasi nga utos nito. Utos ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa mga pakinabang na makukuha natin sa pag-aayon sa banang Ramadan, nasubukan mo na bro mag-fasting sa Ramadan? Hanggang anong oras? Buong araw. Yung merienda? Hindi na. Mashallah. Okay. Ano yung kainaman ng pag-aayon sa banang Ramadan? Kabilang dito yung kabilang sa pinaka-pangunayan ngayon kung bakit tayo nag-aayon sa banang Ramadan para makamit natin yung takwa, yung tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung takwa. Alam ka natin yung pag-aayon, ito yung gawain na inshallah malayo sa riya. Pinaka magandang halimbawa ng pag-gawain malayo sa pagpapakitang tao, yung pag-aayon. Bakit? Kasi nga, si Allah lang nakakaalam niya. Di ba? Oo, si Allah lang nakakaalam. Kasi pwede ka namang tago, di ba? Kumain dito pag wala nakita sa'yo. Pero, kung talagang tunay na takot mo kay Allah, hindi mo may-break yun. Kaya sabi ng Allah sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga sumasampalataya, sabi ng Allah, ang pag-aayuno ay itinalaga, inubliga sa inyo. Tulad din naman ng pagkaka-obliga sa mga nauna sa inyo. Anong pinakalayunin? La'allakum tattaqun. Upang kayo ay magkaroon ng takot, maging matatakotin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ng takot kay Allah, yung tunay na takot kay Allah, pagsunod sa kanyang utos, paglayo sa kanyang mga pinagbabawal. Kaya kung maalala nyo sa tuwing istighfar Ramadan, binibigyan ng din ito. Bakit? Sa pag-aayuno, dito nalalantad kung sino yung totoong matatakotin kay Allah at kung sino yung nagtatakot-takotan naman. Kung sino yung ikhlas sa pagsamba at kung sino yung hipokrito, kung sino yung mapagkunwari. Di ba? Kasi magugutom ka, mauuhaw ka. Pag nagutom ka, nauuhaw ka, pwede kang magkulong dun sa kwarto mo, di ba? Kumain ka dun, walang nakakita. Yung mga hindi totoo yung takot, kaya pwede ka lang gawin yun. Yung iba na, naririnig ko pa kunwari, nagpupudo daw. Kunwari nagpupudo, pinakwento nila, tapos biglang inom. Nung time na hindi pa sila totoong practicing. Di ba? Siyempre nakikita sila ng mga tatay nila o ng mga Muslim na nakapaligid sa kanila. Pagbog ka ng gripo, pagbudo, diretso na ako. Di ba? Tapos, ay, kunwari, nakalimutan ko. Sinasadya. Pag hindi patunay yung takot kay Allah. Pero kung tunay yung takot kay Allah, kahit makaramdam ng gutom uhaw, di ba hindi natin binibreak? Inaantay talaga natin yung iftar. Kasi sa iftar, nandun yung tunay na ligaya. Mas maligaya kaysa sa pagpayag niya. Di ba? Wise? Yun yung totoong ligaya. Kaya lahat ng mga gawain ng adan, sabi nga, lagi natin narinig, di ba, ay para sa kanyang sarili. Illa, maliban naman sa pag-aayon, pain na huli, sabi ng Allah, sapagkat ito ay para sa akin.
wa ana ajzi bih. At ako ang siyang bahalang magagantimpala nito. So yung gantimpala na yun, bukod sa makuha mo yung tunay na takot kay Allah, yung pintuan sa Jannah na tinatawag na Ar-Rayyan, special na pintuan ng paraiso na papapasukin ng doon yung mga nag-aayon mo. Kaya nga doon sa araw ng paghukom, doon sa araw na yun, magkakaroon ng tagatawag, nagkaroon siya, ay, sasabihin, nasaan yung mga nagsipag-ayuno? Inshallah. Siyempre, alam mo naman sa sarili mo, di ba? Nag-ayuno ako, di ba? Tatayo sila. Inshallah, kabilang tayo doon. Di ba? Pag tayo nila, aanyayahan silang pumasok doon sa loob ng Ar-Rayyan na yun. Rayyan yan, Bob. Maaaring nandoon yung mga napakagandang chikabebang, chikabebs, di ba? Babae sa Jannah, di ba? Rewards, pag nakapasok na doon, hindi chikabebs na kasi yung chikabebang, pangit daw yun, chikabebs maganda. Pagpasok doon, isasara na yun, walang papasok doon, liban sa mga ayun. Imagine, special na pintuan sa... Ang tanong, yung hindi nagpapasting, pagka-anunsyo sa araw na yun, nasaan yung mga nag-ayuno? Alam niya sa sarili niya, hindi man ako nag-ayuno, di ba? At saka kahit na tumayo yun, alam na Allah subhanahu wa ta'ala kung sino yung totoong nag-ayuno at kung sino yung mga hindi nag-ayuno, di ba? So yun, inshallah, pintuan. Pintuan na, espesyal na pintuan sa Jannah, tinatawag ng Ar-Rayyan. So napakaraming mga benefits ng pag-ayuno sa ating physical, spiritual, no? Lahat yan, sabot ng kabutihang may tutulong ng pag-ayuno. Andyan na rin yung sa pag-ayuno, nagiging pantay-pantay tayo, di ba? Yung pinakamayaman, bilyonaryo na Muslim. Kung ano yung gutom, uhaw na nararamdaman ng pinakamahirap na Muslim, sa buwan ng Ramadan, sa oras ng tayo nag-ayuno, pantay-pantay. Tingnan nyo yung aral sa Islam. Islam na yung relihiyon na pag sinabuhay mo yung teaching, nagiging pantay-pantay talaga yung mga tao. Di ba? Wala kang makikita ibang religion na katulad ng Islam na pag pinarapis mo yung religion nila, magiging pantay-pantay. Pagpasok mo ng masjid, lahat nakasujud pagsala. Si Presidente, si King, pwede distinguish mo pag nakasujud? Pantay-pantay, di ba? Pagpasok ng masjid ng King, kung saan yung bakat, doon siya upo. Walang VIP pag nasa loob ng masjid, tama? Para tandaan nyo na ang Islam talaga, ito yung religion talaga na nagiging pantay-pantay. Puto, uhaw, pare-parehas tayo. Kaya pag fasting ka, nakaramdam ka ng uhaw puto, huwag mong sabihin, huwag ka magreklamo na ikaw lang yung nakaramdam nun. Lahat tayo nakakaramdam nun. Yung iba, talagang tahimik lang. Tahimik lang talaga kasi alam yung gantimpala. Yung buhanga o hininga ng nagpa-fasting, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay mas higit na mabango pa sa Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa pabango na yung pinakamabango pabango na meron tayo dito sa mundong ito. Di ba? Kahit literal, talagang pagka binu ka sa ilong mo, yung bunganga nung nagpa-fasting, iwan ko lang kung maaga kang makakatulog. Di ba? So, pero sa Allah subhanahu wa ta'ala, mas higit na mabango yan. No? Okay. So yun yun, nagiging pantay-pantay. Health benefits. Maraming sakit kung nalulunasan ng pagka-fasting. Yung mga cancer cell natin, active pagka, lalo nagiging active pagka kain tayo ng kain. Pero pag sabi sa Amerika, meron akong research noon na sa Amerika pala, mayroong university doon na pinag-aralan nila yung mga health benefits ng fasting. Natuklasan nila ito mag-isa way para ma-solusyonan yung cancer. Yung sakit. Fasting, kaya nga yung mga minsan nagpapamedical, di ba? Pag-bagsak, sabi nila mag-fasting ka muna. Kaya nga Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung lumika sa atin, siya yung nakakaalam mo ano yung higit na makakabuti at makakasama sa atin. Okay, malapit na tayo matapos insyaAllah. Yun yung kainaman ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Merong health benefit sa pagkakapatiran, nagiging pantay-pantay. Di ba, makita mo sa buwan ng Ramadan, pag nagpasting yung mga Muslim, nasabi nga niya siya parang yung ulap na naglahon na. Makikita mo sila sa buwan ng Ramadan, bro, buhay ka pa pala. Di ba? Pero after Ramadan, masa ka sa amin sa kasigan mo. Alam ko na talaga na yung mga kapatid na yun sa Ramadan, dito na naman mga brother. Alhamdulillah, masaya tayo. Pero next Ramadan, wala naman siguro makikita yung mga yan. Pagka Eidul Adha, Eidul Fitr. No? So, yun yung mga ilan sa mga kainaman ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Physical, yung sa pagkakapatiran, health benefits, di ba? Physical, sa pagkakapatiran, nagiging pantay-pantay. At nakakaroon tayo ng tunay na takot kay Allah. At higit sa lahat, yung gantimpala nito ay yung pintuan ng Ar-Rayyan. Diba? Kaya nga, ang ating
kahit malayo pa yung buwan ng Ramadan, magdudua tayo kay Allah. Ano yung dua? Allahumma balig na Ramadan. Yung mga Muslim na alam nila yung gantimpala o gaano masaya yung pagkalino sa buwan ng Ramadan, excited sila sa mapit yung buwan ng Ramadan. Pero yung mga Muslim na hindi tunay yung takot si Allah subhanahu wa ta'ala, pagka malapit yung buwan ng Ramadan, ako ito na yan. Maguguhong na naman ako. Maguguhong na naman ako. Mga kawit na naman yung pa ako sa lang tarawih. Di ba? Hahanap na ako ng masjid na suratul ikhlas na hanggang matapos. Di ba? So, pero alam mo yung biyaya, excited ka. Di ba? Tayo nga. Nung pag-ipas ng buwan ng Ramadan, nalungkot tayo di ba? Nalungkot tayo. Kasi wala namang sarap na iftar, di ba? Hindi yun. Nakikita, yung mga biyaya na napapalong doon, namimiss natin. Ano po? So, abang mabalik na Ramadan. Amin. Amin. Marami mga kapag-asawa na before Ramadan. Amin. Di ba? Panglima. Ano yung panglimang haligi ng Islam? Yung paglalakbay sa Mekka. Obligado ito isang beses sa tanad ng buhay ng isang Muslim na nasa tamang edad, nasa tamang pag-iisip, na nasa malusog na mga nangawan at meron siyang pinansyal. At sa babae, meron siyang mahram. Meron siyang guardian. Di pwede yung babae siya lang mag-isa doon. Okay? So yan. Kabilang sa mga kainaman ng ating gawain na yun, na ipapatama doon yung pagkakapantay-pantay. Siyempre, lahat parehas ng gamit. No? Na ipapatama din doon yung araw ng paghuhukom. Diba? Ano yung makukuha natin ngayon? Napakadami. Limitado yung oras natin, kukunin lang natin yung ilan sa mga mahalaga. Bakit? Yung mga mag-hajj, gaano man sila kayaman? Bilyonaryo ka, dami mong mga sports car, panay stripe, dami mong sports car. Pag mag-hajj ka, madadala mo lahat yun? Hindi. Ano yung dadalhin mo? Yung kailangan lang. Yung kailangan mo lang, kahit billion yung pera mo, hindi mo dadalhin yung lahat doon. Yung sapat na yaman o halaga lang na bubuli mo habang nagsasagawa ka ng hajj, habang nag-iisli ka doon. So nagpapa-remind sa isang tao, sa isang Muslim, na yung pangyayari sa araw ng paghukom, ano man yung naitunggar natin, wala tayong madadala doon. Tama? Maliban na lamang sa ating mga good deeds, takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan nyo sa araw ng hajj, kapag isinasagawa yung hajj, yung mga seremonya doon, ang daming aral yung nakukuha. Biyaya, kapag sagawa ka doon ng salat sa Makkah, di ba? Magunita mo yung ginawa ni Propeta Ibrahim a.s. Kasi yung ginagawa sa seremonya sa hajj, mga kapatid, kung titignan natin yung talabuhay ni Propeta Ibrahim a.s. na ama ng mananampalataya, talagang makikita natin kung gaano yung sakripisyo nila. Kaya nga sa Eid al-Adha, di ba? Yung tayo nagkakatay, sila doon, kabilang sa mga seremonya na ginagawa sa Hajj, yung pabalik-balik sila doon sa Safa, Marwa. Si Hajar, di ba? Asawa ng Propeta Ibrahim a.s. Nung umiiyak si Ismail, sanggol pa lang, di ba? Naghanap niya ng may inom. Pagkain, naglakad siya ng mabilis. Sa'id, di ba? Tawag doon, nakapagay na sila brother. Pabalik-balik. Yung mga nagsasagawa ng Hajj, ganoon din yung ginagawa nila. Ginukunita. Yung ginawa ni Hajar. Dahil sa pagbalik niya doon, kita niya, Ismail, doon sa paanan, bumulmak yung, ano yun? Zamzam. Yung ginagawa sa seremonya sa Hajj, yung Jamarat, yung pagbato. Ano yung maaalala natin doon? Si Propeta Ibrahim a.s. Nung iaalala niya na si Propeta Ismail, si Shaitan na kanyang tao, kinonsin siya na si Ibrahim. Sabi niya, Ibrahim, anong gagawin mo sa anak mo? Bata yan, innocent yan. Bakit mo kamatayin? Yeah. Bakit mo yung alay? Pero alam ni Ibrahim, pagsukot din ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ginawa ni Ibrahim, kumuha siya ng bato, binato niya. Diba? Tinatawag yan ba? Yung mga nagsagawa ng hajj, alam nila yun. Di ba? At yung saktong kakatayin na, Ibrahim a.s. si Ismail, di ba? May narinig na salita, kadsagdakar niya. Sabi sa kanya, tunay na naisagawa mo yung pangitain o yung panaginip, no? Yung pautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Imbis na yung anak niya yung maikatay, ang hinalingi doon, tupa. Okay, kaya sa tuwing Eid al-Adha, yung ginagawa natin, pagka tayo nagsagawa doon ng Hajj, yung ginagawa natin, kakakatay ka. Di ba? So marami yung mga aral na makukuha natin doon sa pagsasagawa ng
Hajj. At kabilang na doon mga kapatid sa Islam, pinakamalaking gantimpala ay pagkakaroon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laysa lahu jaza illa al-jannah. Ang tanggap daw ng Hajj, nawa ibilang tayo ni Allah sa mga kapagsagawa ng Hajj. Sa amin, mayroong mga kapatid na foreigner at nahanap ng mag-Hajj, mag-Rijin. So, ang pinapriority yung mga senior citizen na walang kakayahan. Allahu Akbar, nakakaingit. Kasi libre. Libre yun. No? Libre. Nakiusap tayo na isingit naman tayo. Sabi, hindi talaga kasi sa mga instruction para sa mga matatanda lang. Pero sana magkaroon tayo ng pagkakataon na makapagsagawa din ng Hajj. Allahumma amin. Kasi nga, yung gantimpala nun, pagtanggap yung Hajj, walang ibang gantimpala, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liban na lamang sa Jannah. Yung Jannah na gantimpala ng tanggap ng Hajj, Allahu Akbar, kahit bumubul ka man ng napakalaking halaga para sa gawing Hajj, kung tanggap yung Hajj at gantimpala naman Jannah, Allahu Akbar, sulit hindi? Sulit mga kapatid sa Islam. Diba? So napakaraming mga aral yung mahupulot natin doon sa pagsasagawa ng Hajj kahit na limitado yung oras natin. At least kahit paano karoon tayo ng konting idea man lang. So, inshallah, yan yung alhamdulillah, yan yung limang haligi ng Islam. Una, i-memorize natin. Oo mga kapatid, i-memorize natin. Ano yung limang haligi ng Islam? Dapat pag tinanong ko ano yung limang haligi ng Islam, parang pagka-memorize mo sa pangalan ng mahal mo. Kahit sa panaginip, memorize mo. Di ba? Pag sinabing limang haligi ng Islam, ano yun? Salah, zakat, pag-ayon sa ng Ramadan at pag-sagawa ng Hajj. At hindi lang dapat memorize, dapat kahit paano, meron din tayong paliwanag. Bakit? Pag tinanong tayo ng mga non-Muslim, paliwanag ko sa atin yung limang haligi ng Islam. Ganito yung brother. Ang limang haligi ng Islam ay shahada, salat, zakat, fasting, Hajj. Yun brother, yun na yun. Nakapaliwanag. Paano mo siya may galit sa Islam kung hindi natin kayang ipaliwanag. So yun mga kapatid, na ay napulutan po natin ng aral yung umubra ng ilang minutes. 10 minutes yung ating lecture. Kasi gusto natin pahabain pero limitado yung oras natin. Pero alhamdulillah, dahil naman nakalagay dyan yung maiksing pagpapaliwanag doon sa limang haligi ng Islam. So, hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.